isang truck na puno ng isda. Maaaring magtaka ka, hindi ba pwedeng kainin ng mga ito? Bakit itinatapon ng ganito? Ang totoo, hindi ordinaryong isda ang mga ito. Sila ay tilapia, isang introduced species mula sa Africa. Nang unang dalhin ng mga ito sa Timog China, malaki ang naging pag-asa ng mga tao sa kanila at binigyan pa ng masuwerteng pangalan na nangangahulugang kasaganaan at mahabang buhay. Ngunit walang nakaakala na ang kakayahan nilang mag-adapt ay magiging sobrang tindi hanggang sa sila ay maging isa sa pinakamahirap controlling invasive species. Kayang mabuhay ng tilapia halos kahit saan, sa malinis na tubig, maputik na tubig, at kahit sa maruruming kanal basta may kaunting pagkain. Mabilis din silang lumaki at naaabot ang edad ng pagpaparami sa loob lamang ng 5 o 6 na buwan. Mas lalo pa silang nagiging matagumpay dahil sa kanilang malakas na parental behavior. Kapag may banta, isinusubo ng adult tilapia ang kanilang mga anak at itinatago hanggang lumipas ang panganib. Dahil dito, mas mataas ang tsansa nilang mabuhay kumpara sa mga katutubong isda sa maiinit na klima. Kayang manganak ng tilapia ng 3 hanggang 4 na beses sa isang taon, kaya mabilis na sumasabog ang kanilang populasyon. Inaagaw nila ang espasyong ekolohikal at itinutulak palabas ang mga lokal na species. Maraming lawa, ilog at imbakan ng tubig ang nauuwi sa pagiging puno ng tilapia. Noong mga nakaraang taon, nang mababa pa ang kalidad ng tubig sa mga lungsod, karaniwang matatagpuan ang tilapia sa mga kanal at estero. Sa paglipas ng panahon, nakilala sila bilang basurang isda at tuluyang tinanggihan ng merkado. Dahil dito, sa ilang lugar, napipilitan ang mga residente na gumamit ng pinakadirektang paraan, ang paglilibing sa mga isda, upang pigilan ang patuloy na pagdami at maprotektahan ang natitirang marupok na lokal na ecosystem. Maaaring mukhang sayang, ngunit para sa maraming komunidad, ito ay isang hindi maiiwasang hakbang ng depensang ekolohikal. Pinapanood mo ito. Ang mga manggagawa ay nagbubuhat ng napakalaking bakal na plato at mahigpit itong idinidiin sa isang istruktura na puno ng daan-daang metal na frame sa loob. Napakatindi ng tensyon. Yung mga kadena ay hinihila ng diretso na parang mga pisi ng pana. Ano nga ba talaga ang ginagawa nila? Ganito ini-install ng mga shipyard ang bottom hull plates ng isang barkong parang nagtatayo ng isang skyscraper. Ang loob nito ay binubuo ng mga transverse beam at longitudinal beam, patong-patong na balangkas na bakal sa pinakailalim. Kailangan din nilang maglaan ng espasyo para sa mga ballast tank, mga tangke ng gasolina, at mga compartment ng freshwater ballast. Isang matibay at solidong hull. Ang ilalim ang pangunahing dahilan kung bakit kayang magdala ng isang higanteng barko ng tens of thousands na tonelada ng kargamento at ligtas na maglayag sa bukas na mga karagatan. At simula pa lang yon. Susunod ang pag-install ng deck, ang napakalalaking engine system, at siyempre ang dambuhalang mga propeller na nakakabit sa labas upang mabuo ang isang malaking barko. Kailangan ng 20,000 to 50,000 pangunahing bahagi. Ang panlabas na hull ay kailangan ding dumaan sa welding. At ang buong construction cycle ng isang malaking barko ay hindi kailanman bababa sa 24 months. At ang construction cycle ng isang malaking barko ay hindi kailanman bababa sa 24 months. Panoorin nyo ng mabuti habang umaakyat ang lalaking ito sa barko. Biglang nagbago ang balanse niya at diretso siyang nahulog sa dagat. Isa siyang marine pilot, isa sa mga pinakadelikadong trabaho sa karagatan. May kasabihan sa industriya. Makapasok ka sa barko, may kita kang humigit kumulang $30,000. Magkamali ka ng hakbang, pwedeng umabot sa 300,000 ang kapalit. Kapag pumapasok o lumalabas ang malalaking barko sa isang pantalan, kailangan silang gabayan ng isang pilotong kabisado ang lokal na agos, pagtaas at pagbaba ng tubig at makikitid na daanan. Trabaho nilang siguraduhin na walang mangyayaring masama, pero ang panganib nagsisimula sa mismong segundo na humawak sila sa hagdan. Ang hagdang iyon ay halos 12 pulgada lang ang lapad at kapag maalong ang dagat parang lubid itong nag-iindayog. Kailangan pang umakyat ng piloto sa makitid na pagitan ng dalawang gumagalaw na sasakyang dagat.
Isang malakas na alon lang, pwedeng bumangga ang hagdan sa malamig na bakal o mas masahol pa, hilahin ang piloto pababa sa dagat. Kahit maliliit na galaw ng alon, pwedeng maputol ang hagdan sa pagitan ng dalawang barko o mawalan agad ng balanse ang piloto. Ilang minuto lang ang inaabot ng pag-akyat na ito, pero bawat hakbang ay isang sugal sa buhay, laban sa hangin at alon. Ikaw, anong masasabi mo? I-drop mo ang thoughts mo sa comments. Kita-kits sa susunod. Tingnan mo tong lalaki. Ipinapasok niya ang nagliliyab na sulo diretso sa makina ng traktora. Hindi ba siya nag-aalala na baka sumabog? Sa totoo lang, hindi dahil matapang siya, kundi dahil pinapaandar niya ang isang lumang makina na may kakaibang disenyo na tinatawag na hot bulb engine. Ganito kung paano ito naiiba. Sa ibabaw ng silindro ay may maliit na metal na silid na hugis bola na tinatawag na hot bulb. Bago paandarin, kailangang painitin muna ng operator ang bombilyang ito gamit ang sulo o apoy hanggang umabot ito sa higit 930 degrees Celsius. Kapag inispray na ng fuel pump ang gasolina sa sobrang init na silid, kusa itong nagliliyab sa sandaling dumikit sa kumikislap na metal. Doon nagsisimula ang mataas na presyo ng gas na nagtutulak sa piston paitaas at pababa at ganun nabubuhay ang makina. Ang kagandahan ng disenyong ito ay ang kasimplihan nito. Walang spark plug, walang carburetor at halos walang komplikadong maintenance. Kaya nitong sunugin halos anong uri ng panggatong, diesel, kerosene, heavy oil, kahit vegetable oil. Dahil mura, matibay at sobrang matatag, ang hot bulb engine ang naging sandigan ng mga bukirin, gilingan at maliliit na pabrika noong unang bahagi ng 1900s, isang tunay na mekanikal na alamat noong kanyang panahon. Tumingin ka ng mabuti, binuksan niya ang pinto ng truck at bumuhos ang napakaraming butil na parang gininto ang talon. Ang ganda tingnan, pero ang pag-unload ng grain ay isa sa pinakadelikadong gawain kapag nagtatrabaho sa grain bin. Sa loob ng bin, kumikilos ang grain na parang quicksand. Kapag may nahulog, agad na lumulubog ang mga paa nila. Sa loob ng ilang segundo, hindi na sila makakagalaw. Kapag nagpumiglas sila, lalo lang silang lulubog. Parang hinihigop ng isang hindi nakikitang whirlpool. Para sa rescue team, sobrang hirap ng ganitong aksidente. May isang lalaking nahulog na sa grain bin. Sinubukan ng rescuers ang lubid, harness, pati pagkabit ng tali sa isang truck para hilahin siya palabas. Wala kahit ano ang gumana. Bakit? Dahil ang grain ay may napakalaking pressure, daang-daang maliliit na bigat na tumutulak mula sa lahat ng direksyon, kaya halos imposibleng makawala ang kahit sino. Iniisip ng ibang tao, i-drain na lang ang grain at ligtas na siya. Pero ito ang pinakadelikadong gawin. Kapag binuksan ang hatch sa ilalim, agos pababa ang grain na parang higanteng imbudo. Sa isang segundo, pwedeng matabunan ng buo ang tao sa loob at napakataas ng posibilidad ng pagkalunod sa grain. Ang tamang paraan ng pag-rescue ay napaka-espesipiko. Maglalagay ang mga workers ng special metal panel sa paligid ng taong naipit para gumawa ng harang at pigilan ang pagdaloy ng mas maraming grain papasok. Pagkatapos, gagamit sila ng auger para alisin ang grain sa loob ng harang. Kapag nabawasan na ang pressure, saka palang ligtas na mahihila palabas ang tao. Ang ginintuang grain na mukhang malambot at harmless, pwedeng maging nakamamatay na bitag sa isang iglap. Bakit mo dapat tingnan ng mabuti? Noong mga nakaraang daang taon, isa ito sa pinakamakikitang kabuhayan at ang maliit na makinang ito na tinatawag na Chelsea Excelsior ang pangunahing gamit ng mga printer para kumita ng pera. Ganito ito gumagana. Binabrush mo ng makapal na layer ng tinta ang rounding disc. Pag hinila mo ang handle, ang mga rubber roller ay dumudulas pataas at pababa, ikinakalat ang tinta ng pantay sa ibabaw. Sa ilalim ng disc, may tray ng metal type na inayos na mano-mano. Hihilahin mo ulit ang handle at daraan ang roller sa type. Tinatambakan ng eksaktong dami ng tinta ang bawat letra. Pagkatapos ilalagay mo ang papel sa platen at idiin pababa. Kakapit ang tinta sa mga hibla ng papel na iiwan ng malinis at nakaangat na imprint. Pero mas delikado ang makinang ito kaysa sa itsura nito ngayon. Kapag inilapit mo ng sobra ang kamay mo, pwedeng kapain o putulin ng rollers ang daliri mo sa loob ng ilang segundo. Sa mga lumang print shop, karaniwan na ang nadudurog o napipis na mga daliri, kaya mataas ang respeto sa mga printer noon. Hindi lahat ay may lakas ng loob para patakbuhin ang makinang ito. Ngayon, bumalik ang letterpress bilang isang uri ng handcrafted art sa Etsy.
At ang isang card na may malalim na embossed texture ay pwedeng mabenta ng $5 to $20. Bakit nga ba may mga bangka sa Vietnam na puno ng tubig ang karga? Madalas mong makikita ang kakaibang tanawing ito. Isang bangka na naglalayag sa ilog, pero ang cargo hold nito ay puno ng tubig. Marami ang nagtataka sa unang beses nila itong makita. Hindi ba't baybayin ang bansang ito? Paano sila magkukulang sa tubig? Pero hindi ito ordinaryong cargo ship. Ito ay freshwater barges, mga bangkang espesyal na ginawa para magtransport ng malinis na tubig. Kumukuha sila ng tubig mula sa mga ilog at lawa sa inland at dinadala ito sa mga baybaying bayan at isla na desperadong nangangailangan nito taon-taon. Sa mga coastal area ng Vietnam, may ilang buwang tuyo tuwing tag-araw, bihira ang ulan, at ang tubig dagat at tubig mula sa estuary ay sobrang alat para mainom o magamit sa pagsasaka. Kapag nangyari iyon, nagiging lifeline ang mga water boats na ito. Kaya ng isang medium-sized barge na magdala ng libu-libong toneladang fresh water, sapat para mag-supply sa daan-daang kabahayan sa loob ng isang linggo at makabuhay muli ng mga taniman tulad ng mga nalalantang orchard. Pinakakaraniwan ng ganitong transportasyon sa Mekong Delta, kung saan gumagalaw ang mga barge sa mga daluyan ng tubig na parang mga lumulutang na reservoir. Para sa mga taong nakatira malapit sa dagat, maaaring parang paraiso ang buhay. But para sa kanila, ang pinakamahalaga ay hindi ang karagatan, kundi malinis na tubig.